So, ngayon mga kababayan, ito ba ang isa sa mga rason kung bakit si Pulong lalaylo na? Nako po, eto mga kababayan. Ito ba ang isa sa mga rason na kung bakit si Pulong lalayas na, mga kababayan? Meron tayong papanoorin ngayon na mismo mga mambabatas, mga kababayan, hindi makapaniwala at hindi tawag dito mga kababayan. Wait lang. Hindi nila lubos isipin. Ito. Post po ito ng News 5, mga kababayan. Not ordinary, according kay Adyong, ang pag-travel ni Pulong. Hindi daw ordinaryo. Bakit? Basahin ko mga kababayan. Hindi daw ordinaryo itong napakatagal, 2 buwan na trip around the world ni Pulong, mga kababayan. Bakit? Kasi daw mga kababayan, ito isa si Pulong kabilang sa nabigkas na may anomalya. So baka daw mangyari mga kababayan, gamitin ni Pulong ito para tumakas. Ito mga kababayan. Not ordinary, according sa News 5. Hindi pangkaraniwan ang hiling na travel clearance ni Davao City 1st District Representative Pulong Duterte para bumisita sa 17 teritoryo sa loob ng higit 2 buwan. Mga kababayan, 17 kabansa sa higit 2 buwan. Ayon kay House Assistant Majority Leader at Lanao del Sur 1st District Representative Sia Alunto Adyong, paliwanag ni Adyong sa kasagsagan pa ito ng investigasyon sa flood control project. Nako po, ito na mga kababayan. We're talking about the fear of the public that some of these names who were mentioned already might use this as way to evade the investigation. We sympathize with that kind of apprehension from the public and we understand that, sabi niya. Wala pang desisyon ang liderato ng Kamara sa hiling na travel clearance ni Duterte. Naku po mga kababayan. Kasi sabi nga ni Adyong dito, we're talking about the fear of public. Kasi bakit? Some of these names who were mentioned already might use this away. Some of these names, isa kasi mga kababayan, ang pangalan ni Pulong na may sangkot sa flood control. Lalong-laro na yung kay Eric Yap. Nako, yung rock knitting na 36 billion. Bukod sa 51 billion, may 36 billion pa. Nako, alam nyo naman mga kababayan ngayon na si Eric Yap at si Ed Vic Yap ay naka-freeze na ang kanilang mga ari-arian, mga sasakyan at mga pangsasakyang himpapawid, lupa, dagat, kung ano-ano mga kayamanan at asset nila. So ngayon mga kababayan, ito na ba ang kadahilanan na ang sabi ni Representative Adyong ng Lanao del Sur 1st District? We are talking about the fear of the public that some of these names who were mentioned already might use this a way to evade, tumakas, pangtakas, pangtakip, the investigation, takasan ang investigasyon. Laylo-laylo muna. We sympathize with that kind of apprehension from the public and we understand that, sabi niya. Naku po, mga kababayan. Magtataka ka kasi, 17 bansa, anong gagawin mo at gaano kalaking pera niyan? Diyos ko, 17 bansa, magkano pamasahin yan kung siya lang mag-isa? Sabihin natin 60,000, balikan 120. Kasi malalayo yan Paano pa yung pangkain yan? Paano pa yung hotel? Hindi naman po pwede si Pulong lang mag-isa yan. Malamang kasama mga anak niya dyan. O, asawa niya. Diyos ko mga kababayan. Ma'am Rosa Babe, Ma'am Rosa Babe o Baby ba? Ma'am Rosa Babes. Ayan, maraming salamat po sa yung super sticker. Ayan, halatang ang daming kurakot. Ang tanong mga kababayan, may tatakbuhan ba o may tinatakbuhan? This is a trip which to me is not ordinary. 17 countries in 2 months, patay.
Naku po, mga kababayan. So ito pa, bukod dyan mga kababayan, ito pa ang reaksyon ng isang kongresista, si Tinio. Nawagan ng ilang mambabatas na pag-aprubahan ng liderato ng Kamara ang travel clearance ni Davao City 1st District Representative Paulo Duterte. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado, mula Kamara, Radyo Patrol, Pamela Vasquez. Yes, Doc Dennis sa Tita Winnie, nanawagan si House Deputy Minority Leader at Teachers Party List Representative Antonio Tino kay House Speaker Faustino Didapert na huwag pagbigyan ng hiling ni Congressman Duterte na makabiyahe sa iba't ibang bansa sa loob ng 2 buwan. Sa panaya, may sinabi ng mambabatas na abuso ito para sa publiko na nagpapasweldoan niya sa mga elected representative bilang public servants kung kaya hindi umano maganda kung paihintulutan ng personal na lasad sa harap na nagpapatuloy na sesyon sa Kamara. Nako. Ano ba siya? Tinatawan ng distrito, Miss Universe. Bakit trabaho ng isang congressman ay katawanin ng kanyang distrito? Dapat mag-expect ang mamamayan ng mas mataas na standard ng serbisyo mula sa kanilang mga elected representatives. Kaduda-duda rin niya ang tiny ng kapwa ng kongresista dahil ginawa ito sa panahong pinanayahan siya ng ICI na sumagot sa mga katanungan tungkol sa mga public infrastructure projects sa kanyang distrito. Nako, kita nyo, mga kababayan? Narinig ninyo? Kaduda-duda. Bakit kung ngayon, isa na siya sa iniimbestigahan ng ICI, ay bigla na itong lumayas, bigla na itong nagkaroon ng travel? Nako, kaduda-duda nga naman talaga mga kababayan. Ano bang rason? Kung saan ipinatawag ka sa ICI, hindi ka sumipot, tas nagkaroon ka ng travel. 17 countries pa. Di ba? Nako po, eto na. Continue. ICI na sumagot sa mga katanungan tungkol sa mga public infrastructure projects sa kanyang distrito. Matatandaan sumula si Congressman Duterte sa Kamara na balak niyang bumiyahe sa 17 bansa mula December 15, 2025 hanggang February 20, 2026. Pamela, yung Yes, 17 bansa, official trip ba ito o personal? Pagka pa personal, pera nila yon? Doon sa sulat dito, Winnie, ito ay nagsabi si Congressman Paulo Duterte na gagamitin niya yung kanyang personal expenses para dito sa kanyang trip doon sa 17 bansa. Kaya, kumbaga, sariling gastos ito na ng kongresista dito, Winnie. Okay. Na pinapanawagang huwag katigan. Okay, sige. Ayan na, mga kababayan, biruin nyo ha. Trip, sarili. Personal trip. So, madaling salita, maraming pera nga. Yeah? Pera niya ang gastos. O, sige, mga kababayan. Magkano nga ba kung sakali ang gagastusin sa mga bansa kung sakaling si Pulong ay papayagan? Ito. Magkano ang gastos? Ayan, ni Pulong. Kung mag-abroad. Ito na, mga kababayan. Sana may dito, no, gumawa ng topic patungkol dito. Magkano nga ba daw ginastos ni girl papunta dito sa Hong Kong? Sana may mag-topic nito mga kababayan, no, mag-react, gagawa ng reaksyon, no, sa paggastos. Actually mga kababayan, napanood ko yung kanina Hintiin ko lang yung views na binibenta na yan, Ben. Yung gastos dapat, yung gagastusin, mga kababayan. Di ko sabihin natin mga kababayan, sa pamasahe pa lang, kulang lang nila ng kalahating milyon. Pamasahe pa lang mga kababayan, kalahating milyon na. Imposible naman kung si Pulong lang mag-isa. So, doon pa lang sa pamasahe, sabihin natin, 60,000. Balikan, 120. Isang tao pa lang yan. Paano kung 5 sila? Nandun yung mga anak, nandun yung asawa. Mga kababayan, kulang-kulang 5 milyon ang mauubos nila dyan. May hotel pa, may pangkain pa,
may pangapamasahe at may mga bibilhin pa yan doon. Mga kababayan, 5 milyon po ang kulang-kulang, no, na magagastos nila dyan, mga kababayan. Alaka, nako. Ito a proposed 6-story hospital was estimated cost over 1.6 billion. Ilan ang magagawa sa 51 billion ni Pulong? Marami, mga kababayan. 6-story hospital? Naku, di naman yan, pinagpaguran yan. Kaya kahit pa 1 milyon o 10 milyon pa. Kaya nga, Juanito Roque. 'Di ba? Naku, mga kababayan, isa nga ba yan sa rason na kung bakit si Pulong, mga kababayan, ay tatakas? Kasi mga kababayan, di ba ipinatawag si Pulong? Ipinatawag siya sa ICI na kung saan sa Independent Commission for Infrastructure Investigation. Doon, interviewin siya, tatanungin siya kung totoo bang sangkot siya, saan niya ginamit, magkano, gaano, ganyan. Hindi kasi po pwede mga kababayan na bitbitin ni Pulong yung libro ng DPWH at sasabihin niya, sa mga naghahanap kung saan ko ginamit ang 51 billion, ayan, libro, ito, tignan ninyo, ito yung budget. Mga kababayan, mabilis lang naman natin sabihin, o sige, yan yung budget mo, nakita namin sa libro. Ngayon, pinuntahan ba actual? Mas iba pa rin talaga mga kababayan yung i-check mong actual kung sulit ba ang project, substandard or ghost project. Mabilis lang kasi isulat yan sa papel. Oo, mga kababayan. Mabilis lang isulat sa papel na sabihin mo ito yung project ko, ito yung ganyan ko. Kasi yan ang laging sinasabi ni Pulong. Kasi nung lumabas mga kababayan. Yan ang isa sa sabi ni Pulong. Ganito mga kababayan. Pulong, Duterte, nasaan ang 51 billion? Kasi laging sinasagot ni Pulong, sa mga naghahanap, ito yung libro, basahin ninyo. Ito po mga kababayan. 265 areas in Davao City affected severely by street flooding. Ayan mga kababayan. Ayan na, si Vince Diso na yan. Nasaan ang... Naalala niyo na po ba? Ano si Secretary Cabral? I guess I clearly remember, Your Honor. I think there was an interview that time. So it's just a question of a yes or a no. You remember it or no? Because it's Yes, Your it's an Honor. actual quote. Okay. Yes, Your Honor. Yes, what? Yes. Yes, you remember or yes, you don't remember? I don't remember No, I'm exactly. confronting. Mga kababayan, dito kasi inamin na kasi, no, ni Secretary Cabral. Mga kababayan, alam ko na inamin na ni Secretary Cabral yan. DPWH confirmed 51 billion allocation to Paulo Duterte district in 3 years of Rodrigo Duterte's term. Inamin kasi yan mga kababayan ni Secretary Cabral na si Pulong nakatanggap ng 51 billion. Si Secretary Cabral mga kababayan, isa po sa makukulong. Alaka, nako, ito na nga mga kababayan. 51 billion, putang inahin. 51 billion. 1 billion, 2 billion, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Itong buong kwarto ko mga kababayan, kasya dito ang 18 billion. Itong buong kwarto ko, kasya dito, hindi. Nasa mga 15 billion lang. Kasya dito 15 billion pero hindi ka na makahinga. 15 billion pa lang yan. Imagine. Itong buong kwarto ko, 15 billion kasya dito. Ilang ganitong kalaking kwarto pa? Biruin nyo, 15 billion pa lang yan. Kasya dito. Ilang ganitong kwarto pa, mga kababayan, para punuin ang ganito kalaki na 15 billion. Hanggang doon na yan sa may pinto. 15 billion na yan, mga kababayan. Ayan. Actually, mga kababayan, ang 15 billion, ay hindi 15 billion. 6 billion lang. Kasi actually mga kababayan, isang kama po ang 1 billion. Actually mga kababayan, ang 1 billion, ito po ay pakita ko sa inyo.
Ito po, Magalong, ayan, Magalong 1 billion. 6 billion lang ang kaya, mga kababayan, dito sa aking kwarto, hindi 15. Ito po, pakinggan nyo. Alam niyo po ba na if you're stealing 1 billion a year, you're actually stealing 2.7 million a day. Ganito po ang itsura ng 2.7 million pesos. Magkano po ba kinikita ng ating mga vendors araw-araw? 400, 300. Yung mga jeepney at yung mga taxi drivers, magkano po? 600, 700 na nag-day. Magkano po ang allowance ng mga kabataan ngayon? 25 pesos, 50 pesos, 100, 150. At paano naman po ang ating mga sundalo na ang kanilang allowance para sa kanilang araw-araw na pagkain nasa 350 pesos lang at nakikipag-gera pa po yan. Habang ang mga dueling government officials nagnanakaw ng 2.7 million a day, wala pa akong tax yan. Noong nakarang araw, nakita po natin ang mga perang nakapatong po sa mga lamesa sa congressional hearings. Para malaman po kayo at magkaroon kayo ng idea kung gaano po ang kalagat ito. Sa 1 milyon, yan na po ang itsura niya. Wait lang ha, mga kababayan, hanapan natin. Puro kasi tugtog eh. Ito'y nasa tig-1,000. Aabutin ito ang 1 milyon na piraso. Kung minsan, parang napakadali lang magitin ng salitang milyon. Pero kapag inisip natin kung gaano ito kalaki, doon natin marirealize ang tunay na halaga. Narito po ang itsura ng 1 milyon piso. Tignan nyo ang 1 billion. Ayan. Aabutin ito ng 1 milyon na piraso ng tig 1,000 bills. Isipin niyo po, 1 milyon na piraso kung pagpapatong-patungin, halos kasing taas ng isang gusali. Kung ihahanay naman po, aabot ito ng higit na 1 kilometro. At kung ikukumpara natin ang isang ordinaryong manggagawa, ay kailangan magtrabaho ito ng libo-libong taon. Ganyan po kalaki, mga kababayan, ang 1 billion. Biruin ninyo, 1 billion, pagtambakan si Magalong, nawawala siya dyan. Ang 1 billion yan po yung nasa likod ni Magalong. Kung nakita ninyo, mga kababayan. Actually, itong buong kama ko, yan, ang 1 billion. Imagine ninyo, 1 billion. Pagtabunan si Magalong dyan, di na makita. Hanggang balikat niya, 1 billion. Isang dipa. 4 na dipa, kwadrado. Ganyan kalaki ang 1 billion. Isang dipa pataas, isang dipa pahaba. 4 na dipa, kwadrado. 4 siya na dipa. Halimbawa, 4 na tao, square ang hugis. Ganyan kalaki ang 1 billion. At hanggang dibdib pa nila. 'Di ba? Biruin nyo 4 na Kent Garcia. Nag-square ang porma. Square. Tapos ang taas pa niya hanggang dibdib mula sahig. Nasa mga 4 feet, no? Ang taas, mga kababayan. Nakita ka sa salamin, tanga. 'Di ba? Hay Diyos ko, mga kababayan. Ito na nga ang sinasabi natin. Kaya nga ba, atat na atat. Polongski Iyutman, mga kababayan. 'Di ba? Na makatakas. Grabe, 51 billion, lagpas tao ang taas, matindi ang ninakaw. Biruin nyo, mga kababayan, 1,000 ka 1 milyon ka 1,000. 1 billion. 1 milyon ka 1,000. Tandaan nyo yan. Pag ibuhos mo yan dito sa terrace, mapapagod na mamulot yung taon yan. Kung 2 tao lang mamulot, mapapagod. Mahirapan na sila mag-uwi. Mga kababayan, kahit ikaw, panakawin ka ng 1 billion, hindi mo mabitbit. Magkapilay-pilay ka na lang. Hindi mo yan mabitbit lahat. Ako nagsabi sa inyo, mga kababayan. Imagine ninyo, magnakaw ka ng 1 billion, tas puro papel, puro cash. Alam mo, yan na talaga ang sabihin mo, putang ina, ayaw ko na magnakaw. Bakit? Yayaman ka nga, di mo naman madala, mapilay ka pa. Imagine mga kababayan. Ang 1 million, ganito lang yan.
nahahawakan yan, 2 kamay. Ang 1 million. Ang 2 million gano'n na. Ang 3 million, 4 million, 5 million, 6 million, wala na mga kababayan. Ang 1 billion. Paano pa ang 51 billion? Putang ina, 10 bahay. 10 bahay mga kababayan, mapupuno. Yung buong sala ng bahay mo, sabihin natin mga 10 billion yan. 51 billion yun 10 bahay talaga. Party-party. Party-party talaga. Nako, kung ako may ganyan, 51 billion, putang ina yung mga kapitbahay ko. Ito, tag-isa kay motor. Ito, ano gusto mo? Gusto mo, Nmax? Putang ina mo, Nmax. Magwalwal ka doon. Ito, Nmax. Ito, Nmax. Tapos, pagka-eleksyon, takbo akong, chairman, panalo. Sunod, tatakbo ako ang city councilor. Gusto mo motor? Sige, yung mga na lang. Honda, mga Kawasaki. Tag 150,000 lang naman yan, putang ina. Gagastos ka naman 5 billion doon, putang ina, tiba-tiba na. Pasok na pasok. Mag-mayor ka, putang ina. Kahit 1 billion nga lang, swak ka na dyan pagka-mayor eh. Sabi ko sa inyo mga kababayan, tibang-tiba. Kaya pala madali lang sa kanila ang Ma'am Flora. Daming pera, di natulungan yung mga nabaha, grabing swapang. Actually, Sir Kendry, ganyan talaga sila. Siyempre, hanggat may kaya pa. Hanggat kaya pa. Nakaw. Pag tumanda na kasi, tas makulong, wala na. Naku, mga kababayan. Bukod dyan, mga kababayan,